So actually, yung isa pa pong challenges, yung iba naming kapuso naman, medyo hesitant sila or worried about immigrating or medyo ayaw nila. Ang sabi ng isa po nating kapuso, kung mamasyal, yes. Pero to live there, definitely not. Iba pa rin sa sarili mong tahanan, contentment versus racism. So nagko-concern sila, no? Kasi pag pumunta ka sa ibang bansa, na hindi naman puro Pinoy, di ba? So magkakaroon ng racism daw. Ang sabi ng isa, parang ayoko kasi madalas mabalita na sinasaktan ang mga Asian sa ibang bansa. Nakakatakot. So I think this is pertaining, unfortunately, no? Yung isang reaction, isang violent reaction during the pandemic, di ba? Nagkaroon ng Asian hate. At least sa US, napakatingkad nun, di ba? Parang medyo nagkakaroon ng discrimination. Kayo po ba, Miss Anne, despite having, di ba, a big Asian and Filipino community in Vancouver, nakaranas na rin po ba kayo ng issues of racism and discrimination? Hindi blatant, hindi obvious. Basically, Canadians are very polite and very respectful people. So, pero mararamdaman nyo rin yon, lalo na kapag, in my case, nag-rise ko sa ladder, sa position, mararamdaman mo rin yun na favored pa rin ang men in the executive positions. Tapos, syempre, favored pa rin ang sort of Caucasians or so-called white. Pero hindi mo siya mararamdaman na obvious. So, pero it's so true. It exists. It happens. And I think, again, ano ba yung control spheres mo? Di ba, ang kaya mo lang i-control yung circle of influence mo is ikaw lang, di ba? So, ang masasabi ko lang doon, control your reaction, control how you face those challenges. Don't let those challenges overcome you or eat you, kasi ang kaya mo lang, hindi mo sila kayang kontrolin, pero kaya mo rin, ang kaya mo is i-control yung mind mo, i-control yung motivation mo, yung drive mo, yung sarili mo. I lived in the States for a few years also. But definitely ako nga, 'di ba, parang 'di ba, fair skinned na nga kasi malaking deal 'yan, 'di ba? Kung dark skin ka, brown skin, ganyan. Relatively fair skin na nga ako. And California pa yon, marami ding Pinoy, marami ding Asians, technically majority minority sa California. And yet, even there, mga kapuso, I will tell you, no, kahit edukado ka, di ba? Kahit competent ka, skills. Kasi ang racism, hindi naman yun ang tinitingnan eh. Ang tinitingnan lang, iba ka sa akin, at dahil iba ka sa akin, iba ang tarato ko sa'yo. So, unfortunately, yun yung reality when you live elsewhere, lalo na kung meron sila mga negative stereotypes about Filipinos and Asians in general. Makakaranas po rin tayo nun. Swerte na po, no, kung hindi masyadong direct or blatant. Although sometimes, mas nakakaduda po yan, psychologically. Di ba yung tawag po natin, microaggressions. Parang, hindi ka nga sure, racism ba yan or legitimate legitimate concern sa akin. And then it makes you doubt yourselves. Kaya actually mas insidious pa yun eh. Buti sana kung talagang lantaran because Pinoy ka, ayoko sa'yo. Then at least pwede mo sabihin, ay, hindi ko problema to. Problema nila yan. Diba? So, meron po talaga. So actually, for me, kung tayo ay magmamigrate, dapat mulat ang mata natin. Na ang reality na hindi po lahat mabait. There is no such thing as an equal, 'di ba? Parang wala pa pong bansa na talagang equal, 'di ba? Where racism doesn't exist, where prejudice, discrimination doesn't exist. And sabi niyo nga po, what you can do at the very least is know who you are. Don't let anyone doubt na sabi mo nga yung kakayahan nyo, 'di ba? Na hindi naman porket Pinoy ganitong stereotype, ganyang stereotype.